You're fired. Malamig na bungad ng dalagang si Amira Lay Fernandez sa kanyang 3 tauhan na ngayon ay nagulat at hindi na makapaniwala dahil sa sinabing yun ng kanilang boss. Ma'am, may pamilya ho kami. Kailangan po namin ng trabahong ito. Nanginginig ang boses na pakiusap ng isa sa kanila. Mga taga-deliver kasi niya mga ito sa isa sa kanyang mga restaurant. Nagkamali kasi ang mga ito sa pag-deliver at na-delay din ang paghahatid ng food stocks. Nagreklamo mismo ang customer kay Amira at nalaman pa ng dalaga na ang customer pala ay isa sa mga amiga niya sa kumpanya. Sana inaisip niyo yan una pa lang, hindi ba? That customer is one of my investors. And if I lose that investment, kayo ang magbayad nun. Inis na sambit niya. Galit ang mukha ni Amira at anumang oras ay handa nang sumabog sa galit. Si Amira ay isang mayamang babae na maraming kumpanya. Kagaya na lamang ng mga fast food chain, mga restaurant na karamihan ay pang VIP. Matalino at walang inaatrasan na laban. Masungit, sopistikada, intimidating, at higit sa lahat ay may ugali rin itong maarte. Ang tawag sa kanya ng karamihan ay dragon dahil sa ugali din ito at itsura tuwing galit o naiinis. Edad 26 na ito at walang karelasyon since birth. May manliligaw nga ang dalaga ngunit agad ding nagbaback out dahil sa ipinapakitang ugali ni Amira. Magbibigay ako ng huling sahod nyo at dadagdagan ko yon. But make sure na hindi na kayo magpapakita sa kahit saang kumpanya ko. Matapos sabihin yun ay umalis na ito. Karamihan sa mga nakakasagupaan na away ni Amira ay mga kasosyo niya sa business na hindi sumasang-ayon sa kanya. Kaya madalas ay napupunta ito sa away at pagbaback out ng dalaga sa mga ito. Isang beses ay may nakasagutan si Amira na isang matandang lalaki. Gurang ka na nga! Hindi ka pa makaintindi, Donilo Matias! Remember, I'm the one who helped you to grow your fucking company na wala ng pag-asa. Then you came up with this idea of marrying me, you old man? Namumulang sagot ni Amira sa lalaking edad 50. Inaalok kasi siya ng matanda na magpakasal sila. Ngunit hindi pumayag ang dalaga, kaya naisip ng matanda na i-blackmail ito. May dala kasing pictures niya na ang matanda na si Donilo Matias. Nasa isang bar si Amira sa mga picture na yun at may kasamang lalaki at kahalikan niya yun. Ikakalat ko ang pictures na to, Amira. Anumang oras ngayon ay may mga tauhan ako na handang gawin ang utos ko upang ikalat na ang mga yan. Now, Amira Lay, think about it. Mag-e-enjoy ka din naman eh. Ngumisi si Amira sa kanyang narinig. Really? May kuryosidad na tanong nito. Don't look at me like that, Amira. Alam ko ang kaya kong gawin. Kita ng dalagang si Amira ang kaba sa mukha ng matandang lalaki. Leave before the cops arrive. Nakangising babala ni Amira sa matanda. Nakita naman ni Amira na bahagyang natakot ang matanda. Senyales na gusto ng tumakbo palabas. Leave, Danilo! Leave! Madiing pagpapaalis niya sa matanda at nakangisi naman itong umalis na may pagbabanta. Nang makaalis ang lalaki, ay napaupo ang dalaga sa malapit na sofa sa office niya. Huminga ito ng malalim at inalis ang takot na kanina pa niya itinatago. Kahinaan niya ang mga taong gumagawa sa kanya ng kabastusan. Ayaw niya kasi ang binabastos at kahit sino nga naman ay matatakot doon. Banta iyon sa buhay niya. Palagi kasing may nangyayaring ganun at minsan naman ay may mga taong gustong pumatay, kumidnap at manakit sa kanya. Nasanay na ang dalaga sa ganong setup, kagaya na lamang ng kanina. Inaasahan niya na yon, ngunit hindi naman siya pwedeng magpakampante. Gorya? Gulat na palingon si Amira sa pinto ng office niya nang bumukas yun at pumasok ang matalik niyang kaibigan na si Gorya Batawil. Agad siyang niyakap ng kaibigan nito. Alam ni Amira na darating agad si Gorya kapag nalaman o nabalitaan ang mga nangyayari sa kanya. Siya lang kasi ang kaisa-isahang matalik niyang kaibigan na pinagkakatiwalaan at pagsasabihan ng kanyang personal na problema. That old man! How dare him to threat you! Galit na sabi ni Gorya kay Amira. Umuwi muna tayo, okay? Alam mo naman kasi na kailangan mo muna maglilo.
Ang kulit mo talaga! Natawa si Amira nang mahina siyang kutusan sa ulo ni Gloria. Tinulungan siyang tumayo ng kaibigan niya at sabay silang umalis doon. Mama, I wish you were here. Mahinang bulong ni Amira sa hawak na frame. Naroon ang litrato ng kanyang ina. Kasama siya noong nasa edad 10 pa lamang siya. 11 siya nang pumanaw ang kanyang ina at ang ama naman nito ay maagang na maalam sa kanila bago pa siya ipinanganak. Only child din ng dalagang si Amira, kaya ang meron na lamang siya ngayon ay ang sarili niya. May lola pa naman siya sa side ng ama niya pero maging ang matanda ay parang walang pakialam sa nangyari sa buhay ni Amira. Tanging ang kumpanya lamang ang pinamumunuan ni Amira ang gusto ng matanda. Tama nga po kayo nang sabi sa akin noon, ma, na kapag nasasaktan ka, nahihirapan at nawawalan ng pag-asa, mas lalo kang magpakatatag, lalakas at magkakaroon ng malakas na paniniwala kung haharapin mo yun ng buong tapang. Nakangiti man, ngunit may bahid ng luha na sinabi niya yon. Ito ang kahinaan niya. Tuwing nasasaktan siya, ang ina niya ang kinakausap niya. Minsan naman ay ang ama niya. Bukas ay panibagong araw na naman, ma. At panibagong sakit na naman yon. Iniwan niyo kasi kaagad ang unika iha niyo eh. Pakiusap pa ni Amira sa ina. Na, should I find a bodyguard? Ang kaso walang tumatagal sa akin eh. Umiling si Amira sa sinabi bago tuluyang ihiga ang katawan sa malaki at malambot niyang kama. Iyon ang daily life niya. Iiyak siya, ngunit hindi sa nakikita ng karamihan. Iniisip kasi ng dalaga na kahinaan na magpakita ng ganung side niya at ayaw niyang isipin ng mga tao na ang isang Amira Ley Fernandez ay may tinatagong kahinaan. Naniniwala kasi ito na kapag mahina ka sa harapan ng mga tao ay mas lalo ko pa nilang pahihinain at paghihirapin. At kung malakas at matatag naman ang ipapakita mo sa kanila ay wala silang magiging laban sa iyo dahil sa nakikita nila. Ang paniniwalang yon ni Amira ang siyang lalong nagpatatag sa kanya. Lumaki siyang mag-isa. Napunta siya sa ganoong posisyon at katayuan sa buhay niya ng mag-isa. Kinabukasan ay bumiyahe si Amira patungo sa probinsya ng kanilang dating katulong. May anak daw kasi itong nangangailangan ng trabaho dahil may pamilya na ito. Kaya nais niyang kausapin at kunin. Simple lang ang kanyang isinuot na damit dahil sa probinsya naman ay pupuntahan niya. Sa Cebu siya pupunta at malayo yon sa mismong city. Lumipas ang 2 oras ng kanilang pagbabiyahe nang mapansin nito na may sumusunod sa kanilang 2 itim na SUV. Halos banggain ang puweta ng kanyang sasakyan. Kaya naman nang makumpirma na siya nga ang sinusundan ng mga ito ay agad siyang lumiko ng iskinita at dinala sa mataong lugar ang kanyang sasakyan. Matapos noon ay mabilis siyang bumaba at kinuha lang ang mga gamit sa sasakyan na kinakailangan niya. Nang makakita siya na nagtitinda ng hijab ay agad itong bumili doon at sinuot sa buong muka. Tsaka ito nagsuot ng salaming itim at naglakad na parang normal lang. "Miss! Sukli mo!" Rinig niyang sigaw ng pinagbilhan nito ng hijab. Ngunit hindi na yon pinansin pa ni Amira at mabilis na lumiko ng daan patungo sa mga nagtitinda ng mga prutas. Nakita kasi niya na patungo sa pwesto niya ang mga lalaking humahabol sa kanya. "I'm sorry." Hinging paumanhin ni Amira nang may makabanggaan ito. "Nandito siya, Jem!" Malakas sa sigaw ng lalaking nakabanggaan ni Amira. Doon lang din napansin ng dalaga na naalis pala ang suot niyang hijab dahil hindi yon maayos na nakasuot sa ulo niya. Mabilis niyang itinulak ang lalaki nang makitang papunta na sa kanya ang mga kasamahan ng lalaking iyon. Tumakbo ito at kahit may nakabanggaan siya ay hindi niya na yon pinansin hanggang sa may isang lalaking humarang sa daraanan niya at may dala itong 2 lalagyanan ng prutas. Puno iyon ng laman kaya agad siyang sumigaw nang magkabanggaan ni Amira ang lalaki. Ngunit huli na dahil natumba na sila pareho at natapon ang daladalang prutas ng lalaki. Napahandusay naman si Amira sa may putikan kaya agad siyang tumayo at nandidiring pinunasan ang sarili. Tiningnan niya ang lalaki na tumayo na din na may pagtataka at inis sa muka. "Kasalanan mo to eh! Eh di sana hindi ako natumba sa putikan!" Maarteng sigaw niya sa lalaki na ngayon ay kunot ang noo
na nakatingin sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala na natapon ang lahat ng dala niya. Napahawak si Amira sa batok niya nang makitang isa-isang pinulot ng lalaki ang lahat ng mansanas at orange na natapon. Iba doon ay nabugbog na at ang iba naman ay kinuha na ng ibang nagtitinda roon. Mga tao nga naman, mapagsamantala. Lagot ako kay nanay at tatay nito eh. Rinig niyang sabi ng lalaki. Nakonsensya naman si Amira, kaya kahit nag-aalangan ay tumulong na lang din siya sa pagpulot ng prutas. Hoy kayo! Bayaran niyo yung mga ninakaw niyo ah! Nakita ko kayong lahat! Sigaw niya sa mga tao habang tinutulungan ng lalaki. Ako na. Malamig na sabi sa kanya ng lalaki nang kukunin sana nito ang last apple na may putik na. Lugi na ang pagod ng mga magulang ko sa nangyaring ito, miss. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin sa barangay. Nanlaki agad ang mata ni Amira sa narinig. No! I mean, huwag na! Please! Babayaran ko na lang lahat ng yan! Kinakabahang sabi niya sa lalaki. Ayun siya, boss! Napatingin naman si Amira sa sumigaw at nakitang papalapit na pala ang mga humahabol sa kanya. Ngunit nang tatakbo na sana si Amira ay hinawakan naman ng lalaki ang kamay niya at tiningnan ng mabuti. Animoy kinikilatis siya. Ito ang phone number ko. Tawagan mo na lang ako. Basta bitawan mo lang ako. Hindi mapakali ang mga mata ni Amira at palipat-lipat ang tingin noon sa mga lalaking humahabol sa kanya at sa lalaking nakabanggaan niya. Miss, hindi mababayaran ng pera mo lang ang mga nasayang na paninda namin. Alam mo ba kung gaano katagal hinintay ang mga yan bago mapitas? Umiling si Amira nang mabilis na tanong ng lalaki. Pinagod mo kaming babae ka. Paniguradong lagot ka sa boss namin. Huli na nang bitawan siya ng lalaki dahil hinila siya ng isa sa mga humahabol sa kanya. Mga tauhan ito ng lola niya na may gustong kunin ang buong kumpanya na pag-aari ng mga magulang ni Amira. Ilang beses na siyang tinangkang patayin ng matanda sa kadahilan ng ayaw niyang pirmahan ng patunay sa paglipat ng pangalan sa Fernandez Corporation. Aray ko naman! Bitawan mo nga ako! Sinusubukang magpumiglas ni Amira sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Ito si Hugo Atienza, ang isa sa mga katiwala ng lola niya sa side ng ama ni Amira. Huwag kang magreklamo, pinagod mo kami. Mas lalong napangiwi si Amira nang mas hinigpitan pa ng lalaki ang paghawak sa braso nito. Sigurado siya na may pasana doon dahil sa sobrang hapdi noon. Pare, hindi ba mali nakalad ka rin ng isang babae? Nagulat si Amira nang may humila sa isang kamay niya. Malapit na sila sa sasakyan ng mga grupo ni Hugo nang biglang dumating ang kaninang lalaking nakabanggaan niya. Ikaw? Ano bang problema mo? Iritableng sabi ni Hugo sa lalaki na ngayon ay seryoso lang na nakatingin sa braso ni Amira. May utang kasi yan sa akin at kailangan niya yung bayaran. Magagalit ang itay kapag hindi yun nabayaran. Nangunot ang noo ni Amira sa narinig. Ganon din naman si Hugo. Nagpapatawa ka ba? Bata, huwag ka na mangialam dito. Marami kami at iisa ka lang. Nagtawanan ng lahat sa sinabi ni Hugo. Ngumisi lang naman ang lalaki at tumingin muli kay Amira ng seryoso. Miss, bayaran mo muna ang utang mo sa akin bago ka sumama sa syota mong mukhang tubol. Seryoso man ngunit mahina namang natawa si Amira sa tinawag nito kay Hugo. Agad namang nainis si Hugo at marahas na hinila si Amira. Nabitawan naman siya ng lalaki. Hawakan mo to, Gerald. Tuturuan ko lang ng leksyon ng lalaking to. Pag-utos ni Hugo sa kasamahan nito. Nakaramdam ng kaba si Amira sa narinig. Magaling sa pakikipagsuntukan si Hugo at sa katawan din ito na malaki kaysa sa lalaking nakabanggaan niya na sakto lang. Lumapit si Hugo sa lalaki at pinalagutok ang mga kamao. Agad niyang sinapok ang lalaki na ikinaigting lang ng panga nito. Hinawakan ng lalaki ang ulong sinapok ni Hugo at saka seryosong tumingin kay Amira na ngayon ay umiiling ng bahagya. Sinasabing huwag na lang labanan at umalis na. Ano bata? Matapang ka, di ba? Tumawa si Hugo, ngunit agad din yung napalitan ng isang malakas na sigaw na nasasaktan. Hinawakan kasi ng lalaki ang kamay ni Hugo na nasa ere. Pinakaayaw ko sa lahat
ay ang pinapatamaan ng ulo ko. Kapag nabobo at nalugba ang utak ko, matuturuan mo kaya ulit ako kung paano magpakabait? Kita niya ang paglabas ng ugat sa kamay ni Hugo. Ganon din naman sa lalaki. Ngunit nang tingnan ni Amira ang mukha nito ay seryoso lang at walang mababasang emosyon. Napaluhod si Hugo nang mas lalong diniina ng lalaki ang paghawak sa kamay nito. Boss! Nag-aalala naman sanang lalapit ang mga tauhan ni Hugo sa kanila nang tingnan ng lalaki ang mga ito na parang nagbabanta. Miss, bayaran mo ang utang mo sa akin ha. Kailangan namin ng perang benta ko dapat sa mga prutas na yun. Pero dahil halos wala na sa tamang kilo yun at marami ang nasira, wala nang bibili doon. Namangha si Amira dahil kahit nakapwersa ang isang kamay nito ay nagawa pa niyang magsalita ng kalmado. Bitawan niyo na siya. Magbabayad lang naman siya sa akin eh. Agad naman siyang binitawan ng lalaking may hawak sa kanya nang tumango si Hugo at sinenyasan ng mga ito. Binitawan naman ng lalaki si Hugo at agad siyang dinaluhan ng mga tauhan niya. Nang makalapit siya sa lalaki ay tiningala niya ito dahil sa hanggang baba lang siya ng lalaki. Salamin mo ba to? Pairam muna ah. Hindi pa man siya nakakapag-react ay agad siyang hinila ng lalaki at parang isinasayaw ito. Tatamaan sana ng suntok si Amira nang yakapin siya ng lalaki mula sa likod at inikot siya dahilan upang tumaas sa mga paa niya sa ere at masipa ang dalawang lalaki na sumugod sa kanila. Kunin niyo siya! Mga tanga! Nag-iisa lang yan oh! Malakas na sigaw ni Hugo sa mga tauhan niya. Sunod-sunod naman itong sumugod at nang magsawa ang lalaki sa kakaikot nilang dalawa ni Amira ay binitawan siya nito at iniwan upang harapin ang mga tauhan ni Hugo. Pakilala mo muna sa inyo bago tayo magrambulan. Mukhang hindi niyo ako kilala sa lugar na to eh. Kitang-kita ni Amira ang inis at pagkasuya sa mukha ng grupo ni Hugo. Napansin din ni Amira na suot na ng lalaki ang kanyang salamin na bumagay sa kanya. Sandro nga pala, at your service, ma'am. Nilingon siya ng lalaking si Sandro bago siya inilagan at sunod-sunod ang pag-atake ng 5 lalaki sa kanya. Hindi inakala ni Amira na marunong pala ito sa taekwondo, kaya agad niyang napatumba ang 5. Walang nagawa ang grupo ni Hugo laban sa lalaking nagtanggol sa kanya. Mamulagta at hindi makabangon ang mga ito dahil sa bugbog na natamo mula sa lalaki. Pinunasan ni Sandro ang pawis na tumutulo sa kanyang noo at tiningnan ng nakangiti si Hugo na ngayon ay inis at galit na. Matapang ka, tingnan natin ang tapang mo ngayon. Agad na nanlaki ang mga mata ni Amira nang maglabas ng baril si Hugo. Hindi na sinayang ni Amira ang oras at hinila na si Sandro palayo doon. Sabay silang tumakbo at hinabol naman sila ng grupo ni Hugo. Doon tayo, may mga tano doon. Agad naman silang tumungo sa isang bahay kung saan ay may nakasuot na blue na damit. Ito yata ang sinasabi ng lalaking si Sandro na mga tanod. Teka! Anong gagawin natin dyan sa loob? Naguguluhang tanong ni Amira kay Sandro nang hilain siya nito papasok sa loob ng barangay hall. Ipapabarangay ka? Nakangisi ang lalaki nang sabihin yon kaya nakaramdam ng pagkainis si Amira. Nang makaupo sila sa magkaharap na upuan ay agad na sumimangot si Amira dahil sa pagkainis na nararamdaman. Anong atin, Sandro? Tiningnan ni Amira ang nagsalita at nakitang yung lalaking nasa edad lang nila. At sino naman ang babaeng to, Sandro? Nakangiting baling ng lalaki kay Amira. Iyon yata ang kapitan o baka naman ay kagawad ng barangay. Asya, hindi ko yan kilala eh. Agad na nagpigil ng tawa si Amira nang batukan siya ng lalaki. Hindi kilala? Bakit mo siya dinala dito? May humahabol kasi sa amin ng mga armadong kalalakihan dahil sa babaeng ito na bumangga sa akin kanina. At nasayang ang mga mansanas na ibinibenta ko sana. Mahabang litanya ni Sandro sa kapitan. Tulungan mo ko, Kap. Bayarin natin tong babaeng to. Nakanguso pa ang lalaki nang matapos sabihin niyon. Miss, mag-areglo na lang kayo para matapos na ang problema nyo. Utos ng kapitan. Agad naman siyang sinulyapan at tinitigan ni Sandro. Wala pa akong cash dito eh.
Kunwari naman niyang kinamot ang ulo upang makumbinsi niya ang mga ito. Pwede bang pauwiin mo muna ako? At dahil may mga humahabol sa akin, pagkatapos ay babalik ako dito upang bayaran ka. Suhestyon ni Amira at tumayo at tangkang aalis nang harangan siya ng kamay ni Sandro at muling pinaupo. Nagulat pa ang dalaga nang makitang inilatag ng lalaki ang kamay sa mesa. Animo ay nanghihingi ng pera. Magbabayad ka o ipapakulong kita dito pansamantala? Kung gusto mo ay habang buhay na. Umirap pa ang lalaki at naiinis na tumayo. Hayaan mo na pare, mukhang wala namang pera yan eh. Pagtrabahuin mo na lang. Rinig ni Amira ang bulungan ng dalawa. Nailing naman siya bago kapain ang bulsa ng kanyang jeans. Nang makakapa niya roon ang pitakang dinadala lang niya tuwing rush hour. May nakita siya rong tig-500 na pera, ngunit 3 lamang yon at iilang mga barya. Inilabas niya mga yon, tsaka agad na tumayo at tinungo si Sandro na nakangiti. Agad na kinuha ni Amira ang palad ng lalaki at inilagay doon ang 1,500 at iilang mga barya. Ngumiti ng nakakaloko si Amira bago mabilis na lumayo ng kaunti. Wala na akong utang sa'yo. Ngayon, aalis na ako. Natigil siya sa pagsasalita nang makitang natatawa lang ang kasama ni Sandro sa kanya. Babalikan sana ni Amira ang kanyang sasakyan, pero nang dumating siya sa may malapit na pwesto ng kanyang sasakyan ay nakita niya roon sina Hugo. Nabuksan na nila ang sasakyan niya at pinagbabasag ang mga salamin. Flat na rin ang gulong at nakita niya ang susi na nakakabit sa may basag na salamin. Agad siyang nakaramdam ng inis at mabilis na bumalik sa may palengke at doon hinanap ang pwesto kung saan sila nagkabanggaan ni Sandro. Saan na ba yun? Nawawala ng pasensyang umupo si Amira sa tabi ng prutasan. Naiinis siya dahil hinahanap nito ang nakitang jeep kanina upang dun sumakay para makalayo sa mga humahabol sa kanya. Umusod pa ito ng lakad at makalabas siya ng palengke ay nakita niya ang isang jeep na makulay. Napangisi siya at agad na sumakay sa may likod kung saan naroon pa ang walang laman na basket ng gulay at prutas. Oo, Manong Gary, alis na ho ako. Sigurado, may lilipad na tsinelas na naman ni nanay mamaya. Narinig na ni Amira ang boses ng kaninang lalaking kinaiinisan niyang si Sandro. Ito palang may-ari ng jeepney na sinasakyan niya. Kailangan niyang gawin ito, kung hindi ay baka tuluyan ng mawala lahat ng meron siya. Kung uunahin ito ang arte, ay wala siyang mapapala. Kaya kahit ayaw niyang magtago sa pinakagilid kung saan umaalingasaw ang mabahong amoy ng mga gulay na nastak ata sa gilid ng jeep at hindi na nalinis pa. Inday! Narito na ang anak natin! Kunin mo na yung planggana dyan at kukuha kami mamaya ng isda sa dalampasigan. Nagising si Amira nang makarinig ng sigaw ng isang lalaki. Inay! Itay! Si Dondon po kasi sinusumpong na naman ata ng asma. Rinig niyang sigaw ng isang matinis na boses ng batang babae. Nangunot naman ang noo niya dahil sa narinig niyang iyon. O siya, sige, umalis na kayo. Ako nang bahala kay Dondon. Muli ay narinig niya sa isang babaeng mahinahon man ang boses ngunit puno ng pag-aalala. Ito siguro ang ina nila. Nang tumahimik na ang paligid ay akmang lalabas na sana siya nang biglang sumigaw sa may bukana ng jeep. Inay! May multo ho rito! Matinis na sigaw ng batang babae kaya maging siya ay natakot dahil nga madilim sa banda niya at baka nga may multo doon. Asan ang multo? Nasa may labasan pa lamang siya ng jeep nang dumungaw ang isang lalaking may katandaan at ang sumunod ay ang lalaking si Sandro na ngayon ay naguguluhan at nagtataka kung bakit naroon siya. Asan yung multong... Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang hilain siya ni Sandro palabas. Muntikan pa nga itong madapa kung hindi lang siya hinawakan ni Sandro sa braso. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba tinakasan mo kami kanina ni Kap? Naiinis na bulyaw ng lalaki sa kanya. Nakatinginan lamang ang matandang lalaki at ang babaeng kanina pa'y sumisigaw. Yumuko si Amira at nag-isip ng maidadahilan. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoong rason niya dahil baka palayasin ito doon at ibigay mismo sa mga gustong kumuha sa kanya. Sa buong buhay kasi ni Amira
ay wala pang nagtanggol sa kanya ng ganon. Wala pang nagsakripisyo ng buhay nila sa pakikipagbakbakan para lang mailigtas siya kay Hugo. Ano ga nangyayari din eh? Bakit ka nagsisisigaw dyan, Sandro? Napatingin si Amira ng may sumulpot na babaeng may katandaan. May buhat itong bata sa kanyang bisig at mukhang kagagaling lang nito sa pag-iyak. Hala, sino gaaring napakagandang babae na ito, Sandro? Natigil ang matanda nang humarap sa kanya ang seryosong si Sandro. Nagkakamali ho kayo ng iniisip. Sandro, nangangapapang paliwanag sana niya pero hindi niya alam ang sasabihin. I was just passing by and I didn't know that this jeepney is yours. Nabubulol na paliwanag ni Amira. Nakakunot lamang naman sa kanya magkakapamilya. Nang magsasalita na sana siyang muli ay pinigilan na siya ni Sandro at mabilis na nilapitan. Anong kailangan mo dito ha? Isa pa, huwag kang ang uminglis-inglis dyan. Nasa Pilipinas ka kaya magtiis ka sa pagtatagalog. Naiinis na pangaral sa kanya ni Sandro. Ano bang Tagalog ng I need a place to stay in? Umaktong sasapukin siya ni Sandro pero hindi niya naman yun na ituloy. Hindi siya ganun kasanay sa Tagalog pero marunong naman siya. Sadyang nakakalimutan lang niya ang Tagalog ng isang salita kapag kinakabahan siya. Hindi pwede dito. Miss, ganito na lang. Sabihin mo sa akin kung saan ka nakatira at ihahatid kita. Nawawala ng pasensyang suwestyon ni Sandro. Alam mo bang kulang ang binayad mo sa akin? 1,500 lang yun. Mahigit 5,000 ang kabayaran ng mga nasirang prutas. Aba, kamahal kaya ng mga bilihin ngayon. Maiinis na sana si Amira sa sinabi nito nang mapatingin siya sa mga magulang nito na nag-aabang sa kanila. Babayaran kita. Magtatrabaho ako sa inyo. Tapos ako pang gagawa lahat ng gawaing bahay at mag-aalaga sa kapatid mo. Presenta niya kahit hindi niya sigurado ang mga sinasabi. Hindi marunong si Amira sa ganon. Ang maglilinis na nga lang ng pinagkainan ay hindi niya alam. Ang gawaing bahay pa kaya? Halatang wala siyang mapapalang sagot kay Sandro kaya nilakasan na ni Amira ang loob at nilapitan ang mag-asawa na ngayon ay nangungusap ang mga mata. Ma'am, sir. Tiningnan niya ng seryoso ang dalawa. Kinakapapa ni Amira ang dapat sabihin. Mag-a-apply po sana ako sa inyo bilang yaya. Narinig niya ang halakak ni Sandro dahil sa sinabi niya. Ang mag-asawa naman ay ngumiti lang at nagkatinginan. Sa dami kasi ng dapat nitong sabihin ay bakit yun pa? Hindi nila kailangan ng yaya at alam niya yon. Inay, huwag niyo na lang siyang pakinggan. Kawawa naman tong batang to. Saan ka ba nakatira, iha? Tama si Sandro. Ipahatid ka na lang kita sa kanya. Bumagsak ang mga balikat ni Amira sa pagkabigo. Mukhang hindi nga nila talaga kailangan ng makakatulong. Tama nga naman dahil iilan lang sila sa bahay at mukhang madali lang naman sa pangpapamilya ang lahat ng sinabi niya. Ining, bakit ka umiiyak? Natigil si Amira sa pag-iisip at kinapa ang pisngi. Umiiyak nga siya at ngayon niya lang yun ginawa. Ngayon lang umiyak si Amira at yun ang ipinagtataka niya. Tahan na iha. Sandro, ano ba kasing nangyari at bakit ba may kasama kang babae? Ang ama naman ni Sandro ang nagsalita. Lourdes, hayaan mo na. Total naman ay kailangan natin na mag-aalaga kay Brandon at maiiwan sa bahay. Para namang nakahinga ng maluwag si Amira nang marinig yun mula mismo sa ama ni Sandro. Narinig pa niya ang pagtutol ng lalaki, ngunit sa tuwa niya ay hindi niya na yun pinansin at walang tigil na nagpasalamat sa mag-asawa. Siguro naman ay hindi siya matutunton ng mga tauhan ng lola niya at ang tauhan ni Don. Sila lang naman kasi ang palaging gumagawa ng karahasan sa kanya. Marami nang naranasan si Amira, maging ang mga alagad ng batas ay nabayaran ng kanyang lola para hindi siya ipagtanggol ng mga pulis. Kaya sa tingin niya ay dito muna siya mananatili at para na din malayo sa mga threat sa kanya. Ito muna ang magiging tulugan mo pansamantala, iha. Ano nga palang pangalan mo? Magaan na tanong sa kanya ng ina ni Sandro na si Inay Lourdes. Iyon ang sinabi ng matanda na itawag niya sa kanya. Mira ho. Mira na lang ho ang itawag niya sa akin. Napag-isipan na ng dalaga yon bago siya sumakay sa jeep kanina.
Siguro ay ito muna ang tanging magagawa niya. Mira, napakagandang pangalan at bagay sa'yo. Anak si Sandro ay huwag mo nalang isiping ganoon. Natigil si Inay Lourdes sa pagsasalita nang makitang naiiyak at bahagyang nakanganga si Amira. Animo ay hindi siya makapaniwalang tinawag siyang anak ng matanda. Sa isip ni Amira ay parang hinaplos ang kanyang puso sa nakikitang magaan na ekspresyon ng matanda. Marami pong salamat, Nay Lourdes. Pangako magtatrabaho po ako ng maayos. Itinaas pa ni Amira ang kamay sa ere na parang nanunumpa. O ayan. Nagulat si Amira sa biglaang pagpasok ni Sandro sa kwartong tutulugan niya. May dala itong unan at kumot. Ito yata yung sinasabi kanina ni Nanay Lourdes. Kala ko naman marunong talaga maghugas ng plato. Nagliang napatingin ng masama si Amira kay Sandro dahil sa sinabi niyang yun. Alam niyang hindi siya marunong maghugas ng pinagkainan pero pinilit niya kanina at nakita yun ni Sandro. Ang balak sana ni Amira ay tapusin yun at gawing malinis at maayos. Pero nang mapansin ata ng binatang si Sandro ay hindi siya nito natiis pa at tinulungan na lang sa paghuhugas. Muntikan din kasi siyang makabasag ng baso at plato. Mabuti na lamang at nandun ang lalaki para tumulong sa kanya. Tinuruan din siya ng lalaki kahit na alam niyang wala sa loob niya yun. O ano, titingin ka na lang ba dyan? Kunin mo tong unan at kumot. Nangangalay ng tao eh. Naiinis na tumayo si Amira at padabog na hinablot ang hawak ni Sandro. Salamat ha. Naiiling na umalis si Sandro doon nang makitang naiinis na talaga si Amira. Bakit gising pa ho kayo, Nay? Hindi ba maaga ang alis niyo bukas papuntang Pasig? Kunot noong tanong ni Sandro sa ina nang makita niya itong seryosong nakaupo sa may kusina nila. Nakaupo lamang siya roon at malalim na buntong hininga ang pinapakawalan. Sandro, anak, sa tingin mo ba ay nandun pa din si Nora? Kailangan talaga natin ng tulong ng kapatid mong yun. Ano ba kasi itong naging gulong to at hindi pa din naaayos hanggang ngayon? Problemadong sinabi ng matanda sa anak. Si Nora ay ang panganay na anak at ate ni Sandro. Naglayas ito at sumama sa lalaking sumira sa kanilang lahat. Mahirap lamang ang kanilang buhay at sumaktong nabuntis pa si Nora. Sa hirap ng kanilang buhay ay kinailangang madamay si Sandro sa pagtigil sa pag-aaral sa murang edad. Nakatapos lang si Sandro ng senior high school sa abot ng makakaya niya bilang working student sa kanilang lugar. Hindi siya ganun katalino at karunong sa lahat ng bagay. Ngunit isa siyang taong madiskarte at maalalahanin sa pamilya. Sa edad na 19 ay nagtrabaho na siya bilang isang tagapagbantay, taga-araro ng palayan, tagapangalaga ng mga hayop, at hanggang sa matulungan nito ang ama sa pagsasakang muli nila sa kanilang bukirin. Kahit wala si Ate Nay, kaya naman natin ah. Kinaya natin. Kapag nagkapera na ho ako, pangako ko Nay, mangingibang bansa na ako para makatulong ako sa inyo. May tumulong luha sa mga mata ng kanyang ina kaya agad niya itong niyakap at pinatahan. Kahit anumang dagok ang hinarap at hinaharap nila ngayon ay nananatili silang matatag na magpapamilya. Si Sandro ay nagtatrabaho na ngayon sa isang hasyenda sa kanilang barangay. Ang mga prutas na idinideliver niya sa palengke ay doon niya ino-order at siya na mismo ang bahalang magpresyo noon. Nga pala, si Amira. Agad na sumimangot si Sandro nang marinig ang sinabi ng ina. Sa tingin ko ay nangungulila yun sa mga magulang. Kitang-kita ko sa mga mata niya kanina ang lungkot at pananabik sa ina nang tawagin ko siyang anak. Nangingislap na mga matang sinabi yon ni Lourdes. Iho anak, hindi mo ba talaga siya kilala? Naisip ko lang kasi na baka meron pa siyang pamilyang naghahanap sa kanya at lumayas lang ang dalagang yun. Marahang sabi ni Lourdes sa anak na ngayon ay nakayuko ang ulo sa mesa. Nakita ko lang ho siya sa palengke. Hinahabol siya ng mga kalalakihan. May mga dalang baril at marami sila. Yun lang ang sinagot niya saka nagpaalam na matutulog na. Kinabukasan ay agad na nagising si Amira o mas madaling salita ay hindi ito nakatulog.
Hindi siya sanay sa bagong tulugan at mukhang namamahay ang kanyang katawan kaya hindi siya dinatna ng antok. Ito ihaw, mga gamot ito ni Brandon. Iinumin niya to pagkalipas ng 4 o 5 oras dahil sa hindi naman malakas ang tama ng mga ito. Si Sheila naman, papasok sa eskwelahan mamayang alas 8. Ang uwi niya ay mamayang alas 12. Nakuha mo ba? Tango at tanging ngiti lang ang palaging tugon ni Amira kay Lourdes. Pinagpayuhan siya ng matanda sa mga dapat niyang gawin. Magtatagal kasi siya sa pupuntahan, kaya siya muna ang magiging caretaker ng buong bahay. Mag-iingat ho kayo doon, inay. Huwag po kayo magpapagutom. Nakangiting paalala ni Amira sa matanda. Magaan ang loob niya dito at nag-aalala siya sa pag-alis ng matanda. Kung sana ay pwede niya lang sabihin ang totoong pagkatao niya at matulungan silang pamilya. Ngunit maaari kasi siyang matunto ng lola niya at ni Donilo Matias. O siya, aalis na ako. Iho, ingatan mo mga kapatid mo ha, pati na rin itong si Mira. 1 linggo lang siguro ako doon at gusto ko lamang makausap ang ate mo. Muli ay napangiti siya na makitang nagyakapan ng magpapamilya. Sumali din si Sandro na ngayon ay seryoso lang pero may emosyong pag-aalala ang makikita sa mga mata. Mag-iingat ka, Nay. Paalala naman ni Sandro sa kanyang inay. Nang makaalis na si Lourdes ay agad na naglinis si Amira. Hindi pa siya sigurado sa mga gawaing bahay. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Kaya nang tumulong sa kanya ang isang nakababatang kapatid ni Sandro ay hinayaan niya na lang ito at pinag-aralan ang bawat nakikitang ginagawa ng bata. Siya ba pare? Maganda siya. Bakit hindi mo siya tain? Nagtawa na ng mga kasamahan ni Sandro na nag-iinom. Nasa labas kasi sila at nagsasaya. Birthday daw kasi ng isa sa kaibigan ni Sandro. Inglesera yan. Baka magdugo pa ang ilong ko dyan. Sambit ni Sandro at saka tumingin sa kanya. Nagsasaing kasi siya sa kalan sa labas ng bahay kung saan din nagiinuman ng mga kalalakihan. Huminga ng malalim si Amira. Kailangan niya munang magpaalam upang kontakin ang kaibigan niya. Iniisip kasi ni Amira ang kalagayan ng kumpanya niya kaya hindi din siya mapalagay. Sandro, pwede ko bang gamitin yung bike niyo dyan? Pupunta lang ako sa tindahan. Natigil siya sa pagsasalita, lalo na si Sandro at agad itong tumayo. Mukhang aalis na mga ito. Gamitin mo, aalis lang kami sandali at huwag kang gagawa ng kalokohan dito babae ah. Matapos sabihin yun ni Sandro ay iniwan na siya nito. Sinampal naman ni Amira ang noo dahil sa pagkawala ng pasensya. Masyado kasing bossy ang lalaking si Sandro, kaya kuhang-kuha nito ang inis ng dalaga. Ate, saan pupunta kuya? Inosenteng tanong ng 3 taong gulang na si Dondon. Napakabata pa nito, pero grabe na ang paghihirap na dinaranas. Gustuhin man niyang tulungan ng bata, ngunit hindi niya pa din alam kung paano nga ba. Halika, punta tayo sa tindahan ni Aling Tess. Gusto mo bang bumili ng biskwit? Magaang tanong niya sa bata at binuhat ito. May kabigatan ng batang lalaki, pero tiniis pa din niya na buhatin at isama ito sa tindahan. Mas pinili na lamang niyang maglakad patungo sa paradahan at nag-tricycle kahit hindi pa naman ito nakasakay noon. Aling Tess, magkano ho ang bayad kapag gumamit ng telepono? Nahihiyang tanong ni Amira pagdating sa tindahan sa bayan. Nakita din niyang nandoon sina Sandro. Nalaman din yun ni Dondon kaya sumama muna ang bata sa kuya niya. Matapos kasi ang insidente sa pagbasag ng kanyang kotse nila Hugo ay tinangay pati cellphone niya kaya wala man lang siyang magamit na pantawag sa kaibigang si Gloria. 20 pesos lang, Mira. Umubo ang matandang si Marites at humit-hit muli ng hawak na sigarilyo. Ayun si Sandro, hingahan mo ng bariya kung wala ka. Napailing siya at nagpaalam na aalis sandali. Nagkulang ang dala niyang pera dahil sa pinamasahe niya ito sa tricycle na sinakyan. Hindi naman kasi alam ni Amira na ganun pala kamahal ang bayad sa pagsakay doon. Nang malapit na siya kay Sandro ay bahagya niyang hinila ang manggas ng damit nito. Nahihiya siya dahil sa dami ng kasama nito.
Sinenyasan niya si Sandro na mag-uusap silang sandali. Narinig niyang nagpaalam sandali si Sandro sa mga kasama niya bago siya puntahan sa may gilid ng tindahan. Ano ba yun? Nagiinom ang tao eh. Mainis na tanong ng lalaki sa kanya. Kumamot naman sa ulo si Amira dahil sa iya. Bilisan mo, Amira. Naiinip na si Sandro dahil sa tagal niyang magsalita. Pwede ba ako makahiram ng 50? Ubus na kasi yung 300 na binigay sa akin ni Inay eh. Nahihiyang sabi niya at tumingin ng diretso kay Sandro. Kumunot naman ang noon ni Sandro at parang nagulat sa sinabi niya. Ano? 300 na yun ah. Saan mo ba ginastos at ubus na agad ha? Madiing giit sa kanya ni Sandro. Huwag mo sabihing pinangwalwal mo kaya ka natagalang makapunta dito, Mira. Nagbabantang bintang niya kay Amira na ngayon ay naiiyak. Hindi naman kasi alam ni Amira na ganun pala kamahal ang bayad sa tricycle na yun. Pinamasahe ko kanina sa tricycle. Ang sabi 400 dapat. Pero dahil 300 na lang ang pera ko, yun na lang yung kinuha niya. Sabi pa niya may utang daw akong 100 pesos sa tricycle driver dahil panggas pa daw niya yun. Hindi ko naman kasi alam na. Hindi na natapos ni Amira ang sinasabi nang mabilis na sumuntok si Sandro sa katabi niyang kahoy. Umilag doon si Amira, ngunit sa pag-ilag niya ay siya namang paghawak ni Sandro sa kanyang palapulsuhan. Mira! Visit! Nagpaloko ka sa tricycle driver na yun. Alam mo bang sa bukid at papunta dito sa bayan ay 30 pesos lang dapat? Oo at kasama mo si Dondon pero nangyan. Pati ang mga kasamahan niya ay nagulat sa galit na sinabi ng lalaki. Galit ito at parang pinipigilan lang ang sarili na sumabog. Mamaya, Mira. Pagtapos mo dyan sa ginagawa mo, sumama ka sa akin. Pinal na sabi ni Sandro at binigay ang hinihingi ni Amira. Ano bang nangyari, Iha? Bakit nagalit si Pogi? Inilingan niya lang ang tanong ng matanda at nagsimula ng pindutin ang numero ng kanyang kaibigan. Hello? Sino to? Ilang ring pa lang ay sinagot agad yun ng kaibigan niya. Papatayin ko na, Gloria. Nanginginig ang boses na tawag niya sa natigilang kaibigan sa kabilang linya. Matapos ang ilang minuto ay nakarinig siya ng tunog ng kotse kaya agad na nataranta si Amira. Gloria, huwag kang aalis ng bahay mo. Okay lang ako at please, don't let anyone knows about it. Don't let Lola knew about this call. Paalala niya sa kaibigan. Nakarinig naman siya ng munting singhot sa kabilang linya. Mukhang umiiyak si Gloria kaya napangiti si Amira sa naisip. Nasaan ka? Mahinang tanong ng nasa kabilang linya. Hindi sinabi ni Amira ang kinaroroonan niya at sinabi lang na okay siya at may tirahan na maayos. Ilang minuto din silang nagkwentuhan at sinabi din ni Amira na sila muna ni Jeric ang mamumuno sa kumpanya niya. Tiwala naman si Amira sa kakayahan ng kaibigan at sa isang lalaki na anak ni Donilo Matias o mas kilala bilang Don. Hoy Mira! Sino ba yung kausap mo at nagtagal ka dyan? Nagulat pa siya sa biglaang tanong ni Sandro sa kanya. Narinig kasi ang mga pagtatakang tanong ng kaibigang si Gloria. Kaibigan ko na taga New York. Gusto kasi niya akong padalhan ng pera. Inutang ko lang din yung perang ibibigay niya. Mira, pakilala mo naman kami sa kaibigan mong yan. Panigurado ay narinig yun ni Gloria dahil sa malakas na tawa ng kabilang linya. Ronald, tumigil ka nga dyan. Sigaw ni Aling Marites na nakikichismis na. Iha, baka naman pwedeng magpadala din siya ng chocolate para sa akin. Sa sinabing yon ni Aling Tess ay kinansyawan siya ng mga kaibigan ni Sandro. Si Sandro naman ay seryoso lang na nakatingin sa kanya. May kaibigan ka pala abroad eh. Bakit hindi ka nagpasundo sa kanya at umuwi na lang sa inyo? Malamig pa sa yelong sabi ni Sandro sa kanya bago tumayo at binuhat si Dondo na tulog na. Gloria, tatawag ulit ako sa iyo kapag may oras ako. Alam mo nang gagawin. Mahinang paalam niya sa kaibigan at narinig naman niya sa kabilang linya ang pagpapaalam din nito. Nang mamatay ang tawag ay agad niyang hinabol si Sandro na buhat si Dondon. Mabilis ang bawat hakbang ng lalaki kaya kinailangan niya pang takbuhin ito. Pumasok si Sandro sa may kalakihang bahay. May isang dalaga doon na kulang na lang ay makita na ang buong kaluluwa. Inismira naman yun ni Amira at mabilis na nilapitan si Sandro. Melay,
Pakibantayan nga nitong si Brandon. Sunduin namin siya mamaya. May pupuntahan lang kami. Nagtaka siya nang ibigay ni Sandro ang bata sa dalaga. Kinikilig namang tumango ang tinawag ni Sandrong si Melay. Halika na. Pupuntahan natin si Tandang Tom. Yun ang tricycle driver na nanloko sa'yo kanina sa pamasahe. Napapiksi si Amira sa narinig. Hindi niya alam kung bakit, pero kinakabahan siya sa pwedeng mangyari. Mang Tom, malaki yata kita natin ngayon ah. Pagkarating pa lang nila sa pwesto ng sinakyang tricycle ni Amira, ay iyon agad ang bungad ni Sandro. Balita ko, naging pasahero mo tong girlfriend ko at ang kapatid ko. Nanlaki ang mga mata ni Amira sa narinig. Para siyang sinilaban dahil sa nararamdamang mabilis na kabog ng dibdib niya. Ano naman ngayon? Bale wala mang sabi ng matanda, ay kita pa din ni Amira ang takot sa mga mata nito. May utang daw sa'yo tong girlfriend ko. Diin pa ni Sandro sa salitang girlfriend, kaya mas lalong namula si Amira. Oo, meron 100 pa nga eh. Napahiyaw si Amira sa gulat at si Mang Tommy naman ay napapiksi at animo ay sasaktan dahil sa biglaang pagkalabog ni Sandro sa bubong ng tricycle ng matanda. Mang Tommy, pare-pareho lang tayong taghirap dito. Bakit naman may pangungurakot pang nangyayari? Hindi yun agad na intindihan ni Amira. Kulang ka mo ng 100? Baka ikaw ang kinulang sa pera at nanggagancho pa ng isang babaeng walang alam sa pera. Inis naman na napabaling si Amira kay Sandro dahil sa sinabi nito na naiintindihan niya. Siya? Walang alam sa pera? Masama niyang tiningnan sa likuran si Sandro. Mira, ilan ang binayad mo kanina? Bakit hindi ka nito binigyan ng sukli? Nagbago ang ekspresyon sa mukha ng dalaga nang tingnan siya ni Sandro nang naiinis. 300. Nabubulol pang sagot niya. 300? Mang Tommy, tumaas na palang pamasahe ngayon sa'yo. Sa inyo? Mga nagtatricycle dito, Mang Tommy, minsan hindi pa nagpapabayad kung alam nang walang pera ang tao. Tapos ikaw nakabago-bago lang dito ay manggagancho na agad? Natatawa si Sandro habang sinasabi yon. Si Mang Tommy naman ay napansin ni Amira na para itong kitikiti na sinilaban dahil sa itsura nitong hindi mapakali at namamawis na. Akin na. Inabot ni Sandro ang kamay na nakapalad sa harapan ng matandang driver. Pinagtitinginan na sila ng mga kapwa driver doon. Mga nagbubulungan at pinag-uusapan na matagal na pala itong nanggagancho ng mga bagong salta na sasakay sa kanyang tricycle. Ano bang pakialam mo bata ha? Ano ngayon kung ginagawa ko ngayon? Natawa si Sandro sa sinabi ng matandang lalaki. Mang Tommy, pareho-pareho lang tayo naghihirap. O kaya sige, sabihin na nating ikaw may kaya ka sa buhay. Pero paano naman kami mga taga-bukid at malayo pa sa biyahe para lang makapunta sa bayan? Lahat ng manonood doon ay sumang-ayon sa sinabi ni Sandro. Sa hirap nga naman ng buhay at lalo nang malayo ang bayan sa kanilang barangay ay sobrang hirap nga para sa kanila. Mang Tommy, sa hirap nga ho ng buhay at tagipit ngayon sa pera ay halos hindi na makabiyahe ang mga taong nasa bukid o nakatira sa bukiring malayo sa bayan. Tapos gaganituhin nyo lang ho? Nagtatrabaho ka nga po at sa alam ng karamihan ay marangal ang ginagawa mo. Pero tama ho ba yan na nanggagancho kayo? Manong, ang ibang nagtatricycle dito ay hindi ganyan. Alam niyo ho ba na kapag walang pamasayang isang taga-bukid ay sinasabay na lamang ng mga tricycle driver? Tumingin si Amira sa paligid at nakitang ang lahat ng driver ay nagsiiwas ng tingin. Mahirap man ang buhay sa kanilang barangay dahil sa isang probinsya nga at walang trabahong mapapasukan. Sakahan at mga biyahero madalas ang pwedeng pasukan na trabaho sa kanilang barangay, lalo na kung ayaw mong mapalayo sa inyong pamilya. Iyon ang buhay nila sa Barangay Guba ng Cebu City. Mang Tommy, kung ganito ho kayo magtrato ng mga pasahero, wala hong ikauunlad sa inyo yan. Ang paggawa ng masama ay may kaakibat na doble pang karma sa inyo. Hindi ko sinasabi ngayon yung mangyayari, pero hindi natin malalaman. Sige ho, sa inyo na ang perang ipinamasahe ng girlfriend ko at ng mga sumakay pa sa tricycle nyo. Pero alam nyong hindi ka kaagad babawian ng nasa itaas. Pagkatapos sabihin yun ng lalaki
ay hinila na niya si Amira na tulala at parang pinoproseso pa ang nangyari at narinig. Nakikita nga niya ang buhay dito sa barangay. Ito ba ang sinasabi ng kanyang kaibigan na naging lugar din niya noon? Iyon ang tanong sa isipan niya. Hindi niya alintana na kung paano natapos ang isang buwan na hindi na masyadong nakakausap o nakakasalamuha man lang si Sandro. Pero ang alam niya ay nagpunta din sa Bulacan ng lalaki upang sundan ng ina na malamang ay napadpad daw ito doon. Nasanay na siya sa lahat. Isang buwan din niyang hindi nakausap si Gloria dahil sa muntikang pagkabuko niya. Ate, ang alam ko po pauwi na si nanay ngayon. Sinundo na ho sila ni tatay eh. Nagulat pa siya sa biglaang sulpot ng batang si Sheila. Busy kasi si Amira sa pagluluto ng adobong kangkong na pananghalian nila. Ganun ba? Sige, maligo na kayo ni Brandon at maglilinis na ako ng bahay. Nakasanayan niya na yun ang paglilinis ng bahay. Sanay na siya doon at napakadali na lang niyang gawin ang lahat. Nasubukan na din ni Amira ang magtrabaho sa bukid nila Sandro. Tinuruan siya ng itay niya kung paano magtanim ng palay. Sa una ay nahirapan pa siya ngunit sa huli ay nagawa din niya yon ng maayos. Ang naging problema nga lang niya ay noong natapos na ito ng isang araw na pagtatanim ay medyo umitim siya at nagkasugat-sugat ang kamay dahil hindi pa siya sanay. Nagkaroon pa nga siya ng sugat sa paa dahil sa naapakang matulis na kahoy sa ilalim ng putikan. Si Sandro naman ay minsan na nga lang niya makita ay nagsusungit pa at anino na lang ni Amira ay hindi niya nakikita. Ate, nandito na si nanay at tatay! Narinig niyang sigaw ni Sheila sa labas ng bahay nila. Doon din niya napansin na kakahiwa niya ng sibuyas ay nasugatan pala ng kalalima ng kamay nito. Hindi niya yun naramdaman dahil sa pagiging okupado ng utak niya. Mira, ano nangyari sa kamay mo at napakaraming dugo? Tingnan mo nga yung puting bestida mo. Napuno na din ng dugo. Nakaramdam siya ng pagkahilo dahil sa dugong nakikita niya. Nakapikit kasi siya kanina at nagmulat lang nang magsalita si Lourdes na kakapasok lang kasama si Sandro na nakakunot noo din. Sandro, kumuha ka ng gamot sa tukador. Ngunit bago pa matapos ni Lourdes ang sinasabi ay tuluyan nang natumba si Amira sa pagkahilo. Binuhat ni Sandro si Amira at dinala ito mismo sa kwarto niya. Nang makahiga na ito sa kama niyang may kanipisan ay agad siyang kumuha ng planggana at tubig upang mahugasan ang sugat ni Amira na patuloy lamang sa pagdugo. Nakaramdam siya ng guilt dahil sa nakikita niya sa dalaga. Noon pa man ay ramdam niyang hindi nila katulad ang dalaga na walang kaya sa buhay. Labas ka muna Sandro, bibihisan ko muna si Mira. Nagdadalawang isip man si Sandro na sumunod sa sinabi ng ina ay ginawa niya pa din yun. Pagkatapos bihisan si Amira ay pumasok naman si Sandro at umupo sa tabi ng dalaga. Kung sana ay sinabi mo agad sa akin ang bahay mo, hindi ka sana nakaranas ng paghihirap sa buhay. Bulong ni Sandro sa babaeng natutulog na. Hayaan mo, babawi ako sa iyo Mira. Pagkatapos niyang sabihin yun ay iniwan niya sandali si Amira at pinuntahan ng mga magulang niya. Sa kabilang banda ay walang mababakas na emosyon sa mukha ng isang matandang babae. Nakatingin lamang siya sa litrato ng kanyang apo na si Amira Leigh Fernandez. Isang linggo mula nang malaman niya kung nasaan ang dalaga at ngayon naman ay nalaman niyang nagtatrabaho ito sa bukid. Papuntahin niyo si Gloria Batawil dito. Malamig na utos niya kay Hugo na ngayon ay galit na nakatingin sa litrato ni Amira at Sandro sa isang tricycle at may kasamang dalawang bata. Hugo, nalaman ko ang ginawa mo noong nakaraang araw. Bakit ka ba nagdesisyon ng hindi ko alam? Madiing tanong ng matandang si Carmina Marlita Barreto, ang kaisa-isahang lola ni Amira sa side ng ama niya. Lola, gusto kasing pakasalan ni Donilo Matias ang babaeng gusto ko eh. Tinakot ko lang naman. Tsaka nag-enjoy naman siya sa matandang babaeng yun eh. Nakangising pangungumbinsi niya sa matanda. Si Hugo ay hindi lang basta tauhan ni Carmina. Isa din siya sa gustong ipakasal ng matanda kay Amira. Mayaman naman kasi si Hugo, ngunit suwail nga lang at mas gustong manirahan kay Carmina na amiga ng kanyang ina. Kailan ba natin kukunin muli si Amira, Lola? Naiinis na ako sa lalaking yun eh. Dikit ng dikit sa mapapangasawa ko.
Soon, iho. Kusa siyang ibabalik dito ng mga taong yan. Nakangiti man ng matanda ngunit makikitaan naman yun ng kasamaan. Okay ka na ba talaga, Amira? Tanong ni Lourdes kay Amira. Kanina pa ito nagising at sa pagising niya ay bumungad sa kanya ang buong pamilya. Hinintay daw talaga niya silang magising dahil sa nag-aalala sila sa biglaang pagkahimatay niya. Okay na po ako, Nay. May phobia lang po talaga ako sa dugo. Nakangiting sagot niya sa matanda at tinulungan na itong magligpit ng pinagkainan. Iha, alam mo bang muntikan ka naming dalhin sa ospital? Ay, hindi pala. Si Sandro lang pala. Nag-aalala kasi siya sa'yo ng sobra na baka hindi ka daw magising at baka kailangan mo daw dalhin sa ospital. Natigilan sandali si Amira sa paglapag ng mga plato sa planggana. Inay, marami hong salamat. Dahil tinanggap niyo po ako ng buo at walang pagdadalawang isip sa bahay at buhay niyo. Pagkasabi niya yun ay niyakap niya si Lourdes na gulat pa, ngunit kalaunan ay gumanti din ng yakap. Isang linggo ang nakalipas nang mangyari ang araw na yon. Naging weird naman para kay Amira ang ipinapakitang ugali ni Sandro. Naging masiyahin at palagi kasi niyang inaayang maglibot ang dalaga at kumain sa lumihan. Naging close na din sila. At mas nakilala pa ni Amira ang side na iyon ni Sandro. Sandro! Mira! Kakain na! Halina kayo, tama ng harutan dyan! May pangaasar sa tawag sa kanila ni Lourdes. Nasa tambayan kasi sila sa likod ng bahay at doon nagkukulitan kasama ang dalawang bata na sina Sheila at Brandon. Si inay naman eh. Ako na sumunod ang pipitik sa tenga nito eh. Nagtatampong tumayo si Sandro at sumunod sa pagpasok sa kusina nila. Naglalaro sila ng pitikan kapag hindi na itayo ang boteng may lamang tubig. Hipon? Hindi siguradong naisaboses ni Amira pagkakita pa lamang ng kanilang ulam. Oo, iha. Nakasahod na kasi ako at ayan. Nagluto ko ng hipon para naman kahit papaano ay maiba naman ang ulam natin. Bakit? Ayaw mo ba nito? Agad siyang umiling at ngumiti ng maliit. Natuwa naman si Inay Lourdes niya at ito na mismo ang nagsandok ng ulam at kanin ni Amira. Natatawa naman din si Sandro dahil sa dami ng inilagay na hipon at kanin ng ina niya sa plato ni Amira. Nakangiwi na kasi ngayon si Amira habang nakatingin sa ulam nila. Oo nga pala, si Gloria, tumawag pala kay Aling Marites. Hinahanap ka eh. Ito binigay sa akin ng number niya para kung tatawagan mo daw siya, alam ko ng number niya. Pinakita ni Sandro ang isang maliit na papel. Nakasulat nga doon ang numero ng kaibigan niya. Tumango na lamang si Amira at nagsimula ng kumain kahit naramdam nito ang mabilis na kabog ng dibdib niya. Masarap ba, iha? Tanong ni Lourdes sa kanya nang maisubo na nito ang hipon na naalisan na ng balat. Tumango na lamang siya kahit nakaramdam na siya ng kaunting panghihina sa katawan. Nang makatatlo na siya ng hipon, ay nagtaka ang magpapamilya sa kanya dahil sa pamamawis nito. Pero kahit gano'n ay ngumiti siya ng maliit at kumain muli ng hipon. Mira, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Sandro. Isusubo na sana niya ang pang-5 hipon. Ngunit agad yung kinuha ni Sandro at inilayo sa kanya ang plato niya. Tama na, ayos ka lang ba? Anong masakit? Mira! Halos hindi na marinig ni Amira ang boses ng mga kasama niya sa hapag dahil sa sobrang panlalamig at nahihirapan na sa paghinga. Nahihirapan na ito at namumula ang buong katawan at muka. Diyos ko, Mira! Ano nangyari sa kanya? Agad na binuhat ni Sandro ang walang malay na si Amira at tuluyan na kasi itong nawala ng malay. Sheila, tawagan mo ang numero nila Aling Marites. Bilisan mo! Utos ni Sandro kay Sheila na ngayon ay umiiyak. Agad itong sumakay sa bike niya at umalis. Si Sandro naman ay sumakay sa tricycle upang dalhin sa malapit na klinik si Amira. Ang lahat ay nag-aalala sa kondisyon niya dahil sa namumutla na ito at napakahina ng pulso nang maidala sa klinik. Matagal din niyang hinintay ang kaibigan niyang si Gloria dahil nagmula pa ito sa Maynila. Nang makarating ito ay puno ng pag-aalala ang muka at anumang oras ay maiiyak na. Anong nangyari sa kanya? Nanginginig na tanong nito habang hawak ang mga kamay ni Amira na nanlalamig. Wala.
Kumakain lang kami pagkatapos nagkaganyan na siya. Mahinang sagot ni Sandro. Focus lang ang tingin niya kay Amira. Anong ulam? Nangunot ang noo ni Sandro sa tanong na yon ni Gloria. Hipon. Pagkasabi niya nun, ay tuluyan nang umalis si Gloria at tumakbo patungo sa desk ng nurse. May sinabi siya doon at namalaya na lamang ni Sandro na isinasakay na si Amira sa kotse ni Gloria. Saan niyo siya dadalhin? Lumuluhang tanong ng ina ni Sandro. Naisakay na kasi si Amira sa kotse ni Gloria sa backseat. May kasamang driver ang dalaga, kaya okay lang na sa likod din siya sumakay kasama si Amira. Kailangan po niyang maidala sa ospital. Allergic po siya sa hipon at pwede niyang ikamatay kung hindi pa siya madadala sa doktor niya. Kailangan po ni Amira ang mauwi muna sa kanila. Sana ho naiintindihan niyo. Naiiyak na paliwanag ni Gloria sa kanila. Ipapaliwanag ko po sa inyo pagkatapos nito. Marami pong salamat sa pag-aalaga sa kaibigan ko. Iyon lang at sinara na nito ang pintuan ng backseat at tuluyan nang umalis. Iho, kumain ka na muna. 1 buwan na din mula nang umalis sa kanila si Amira. 2 araw nang makilala nila si Gloria at kunin niya si Amira. Sa 2nd araw ay bumalik nga si Gloria sa bahay nila Sandro. May dalang pera at may kasamang doktor. Ang sabi niya rito ay ito daw ang hiling ni Amira pagkagising. Gusto kasi ni Amira na magbayad siya at tulungan ng pamilyang tumanggap sa kanya ng buo. Para sa doktor naman ay hiling nito na mapagamot na si Dondon sa kanyang sakit. Ikinwento at sinabi lahat ni Gloria ang tungkol kay Amira. Nang malaman naman yun ng pamilyang Martinez ay lahat sila ay nagulat. Si Sandro naman ay hindi man nagsalita, ngunit ramdam ang galit niya doon. Galit si Sandro, maski siya ay hindi niya alam kung bakit siya nakakaramdam ng ganon. Busog pa ako. Pupunta na ako sa palengke, Nay. Malamig na sagot na lang ni Sandro at akmang aalis na nang hawakan siya sa kamay ng ina. Maupo ka nga, iho. Mag-usap muna tayo. Gusto kong ako muna ang pakinggan mo ngayon. Seryosong utos nito sa anak. Umupo naman si Sandro kahit ayaw niya. Anak, alam kong galit ka at may tampo dyan sa puso mo. Pero hindi ba ay wala pang paliwanag si Mira o Amira sa atin? Hindi ba ang sinabi ni Gloria na malalim ang rason kung bakit niya nagawang magsinungaling? Walang sagot ang lumabas mula kay Sandro. Nakikinig lang siya sa ina. Iho, naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo noon? Hindi man sumagot si Sandro ay alam agad ng ina niya na naaalala niya pa ito. Hindi ba sabi ko sa'yo noon, kung galit ka, may tampo ka, o kung anumang nararamdaman mo sa isang tao ay normal lang. Pero ang hindi ayos anak ay yung hinahayaan mong lamunin ka ng galit at emosyon mo. Naramdaman ni Sandro ang kamay ng kanyang ina na humahaplos sa kanyang braso. Sandro, anak, hindi pa natin alam ang tunay na dahilan ni Amira. Pero ang sinabi ni Gloria ay nasa isang mahirap na sitwasyon ngayon si Mira, hindi ba? Anak, sa tingin ko ay kailangan ka niya. Kailangan niya ang isang Sandro na nangako sa kanya na hindi mangiiwan kahit na anuman na mangyari. Nakakabak lamang isipin, ngunit tuluyan na ngang umiyak si Sandro at niyakap lang siya ng kanyang ina. Ang puso anak, kapag nasaktan, nanlalamon yan. Lalamunin yan ang buong pagkatao mo hanggang sa tumigas na siya at tuluyang mamanhid dahil sa sakit na hindi niya kayang maisatinig. Itinuro ng kanyang ina ang ulo at pagkatapos ay ang puso nito. Itong puso natin anak, nagmamahal yan, nasasaktan, namamanhid. Pero itong isip mo, tinuro nito ang kanyang ulo. Ito ang palaging kalaban niya. Naisip mo ba anak na kung magmamahal ka, ay kailangan mo munang maglaban ng dalawa? Bakit kaya? Ngumiti ng matipid ang ina. Kasi anak, ang puso at isip ay silang nagdidikta sa atin kaya sila naglalaban. Parang ang paligsahan eh. Pero sa tingin mo ba, ang pagmamahal na talaga yung nararamdaman mo? Ano bang sinasabi ng isip mo? Ano bang iniisip mo? Galit ka anak, naguguluhan ka. Pati na ang isip at puso mo. Ngayon lamang nagsalita ng ganun kahaba ang kanyang ina kaya hindi niya alam kung ano nga ba ang mararamdaman niya. Tiwala. Yan ang nagpatibay sa amin ng ama mo. Ikaw ba? May tiwala ka ba kay Amira?
Katulad ng pagtitiwala niya sa'yo sa buhay niya. Isipin mong mabuti anak. Gawin mo ang dapat. Nandito lang kami ng tatay at mga kapatid mo. Kinuha ni Lourdes ang kamay ni Sandro at may inilagay siyang papel doon. Nang tingnan yun ni Sandro ay nakita niyang may nakasulat na address. Tumingala si Sandro at nag-isip bago mabilis na tumayo at tinawag ang kanyang ina at ama. Umalis din siya pagkatapos. Ayaw ko nga, Lola! You can't fool me anymore! Kung si Hugo na lang, Lola! Madiing sagot ni Amira sa kanyang lola na ngayon ay nakaupo sa gilid ng kama niya. Umuwi muna si Amira sa kanyang lola dahil sa nalaman niyang nagkakasakit din ang matanda. Bigla na lang kasi itong naging mabait sa kanya na para bang nakalimutan na ang planong pagpatay sa kanya. Humingi na rin ito ng tawad sa kanya at nanumbalik ang kanyang respeto at pagmamahal sa matanda. Siguro nga talagang ganyan kapag matanda na at nagbabagong buhay na. Lay naman, Hugo and you are perfect match. What more if you guys get along with each other, right? Naiinis na nagtilakbong ng kumot si Amira. Araw-araw na lang siyang kinukulit ng lola niya tungkol sa kasal nila ni Hugo. I'm tired, Lola. I want to rest. Narinig naman niya ang buntong hininga ng kanyang lola bago umalis. Itutulog na lamang niya ulit yun, katulad ng lagi niyang ginagawa. Sa araw-araw na pangungulit ng lola niya, ay yun din ang araw-araw na pangungumbinsi ni Amira sa matanda na may karelasyon na ito at anumang oras ay alam niyang darating siya. O baka umaasa na lang ito. Senyora, may naghahanap ho sa inyo sa ibaba. Kausap po ng lola niyo at ni Hugo na may dalang barel. Napapikit pa lamang siya ay yun na agad ang narinig niya kaya nag-aalala siyang tumayo. Kilala mo ba kung sino daw? Kinakabahang tanong niya. Sander? Hindi na nakahula pa ang katulong ay agad na siyang tumakbo pababa. Sigurado na siya kung sino yun. Pagkarating nito sa baba sa may gate ay nakita nito na may nakatutok na baril sa ulo ni Sandro. Si Hugo ang may hawak ng baril kaya agad niya itong hinarangan. Hugo! Ano ba? Inis na salubong ni Amira kay Hugo na ngayon ay gulat at natigilan. Si Sandro naman ay nakaramdam niyang tumayo na dahil sa nakaluhod ito kanina. Hinarap niya ito nang naiiyak. Sandro! Mahinang tawag niya dito. Ngumiti lang ito ng tipid. Amira Lee, bumalik ka sa kwarto mo ngayon din. Naging seryoso muli ang itsura ni Amira nang marinig ang sinabi ng kanyang lola. Amira Lee, tama na po lola. Nakikita niyo naman po hindi ba? Nandito na ang mapapangasawa ko. Nakita niya ang gulat sa mata ni Sandro. Hindi na lang muna niya yung pinansin at hinarap ang kanyang lola. Si Hugo, may sariling puso at isip yan lola. May sarili din ho akong desisyon at kayo lang ang kumokontrol. Nakita niyang natigilan si Hugo sa gilid. May mahal din si Hugo. Hindi nga lang niya gustong sundin ang puso niya. Lola, ako din po. May sarili akong desisyon at nararamdaman. Nakakunot noon niyang paliwanag sa matanda na ngayon ay parang tinakasan ng dugo. Lola, mahal ko po si Sandro. If you want my company, then take it. Take it away from me. And don't worry, the papers will be signed out later. Mapapangalan na sa iyo ang company na gusto mo, Lola. Madiing sabi niya bago talikuran ng lola nito at hinarap si Sandro. Tara sa loob, Sandro. Aya niya sa lalaki nang biglang hawakan siya sa kamay ng kanyang lola. Patawad apo. I realize that my apo is a grown woman now. I didn't know that this day will come and you will be deciding on your own. Apo, wala akong pinangarap na iba kung hindi ang maging masaya ka at mapabuti. Ngunit mali ata ako. Dahil ako pang nakakasama sa'yo. Ngumiti ng mapait ang kanyang lola. Tumulo naman ang luha ni Amira. Ngunit nanatili siyang tahimik at nakatitig sa kanyang lola. Kung ito ang ikakasaya at ikakabuti mo, apo, I'm now letting you go. Mahal na mahal kita at sana huwag mong kalimutan yon. Binitawan siya ng kanyang lola at tumalikod. Narinig niya pang tinawag nitong family driver nila at sinabing aalis sila at pupunta sa airport. Ngayon din sana ang flight ni Amira patungong Switzerland. Pero dahil dumating na si Sandro, ay wala nang dahilan pa para umalis. Tiningnan din niya si Hugo na ngayon ay nakayuko.
Hugo. I'm sorry, Sandro. Amira, aalis na ako. Walang lingon na umalis ang lalaki kasunod ng kanyang mga tauhan. Ngayon ay sila na lang dalawa ang naiwan doon. Hey, totoo ba yung sinabi mo? Ayaw niyang harapin si Sandro na magsalita ito. Maging siya ay hindi alam kung bakit yun ang sinabi niya. Basta ay yun ang gusto at sinisigaw ng puso niya. Amira Ley Fernandez. Dagdagan kaya natin ng Martinez. Tingin mo ba maganda siyang pakinggan? Tuluyan na siyang napaharap kay Sandro nang lang lalaki na mismo ang magharap sa kanya. Sandro, nahihiya namang kinagat ni Amira ang labi niya. Ngunit mali ata ang kanyang ginawa dahil tumitig doon si Sandro. Gusto mo bang ako na ang kumagat? Pilyong biro ni Sandro sa kanya na ikinahilo at pinalo na lamang sa braso ang lalaki. Baliw ka talaga. Paano kung mabaril ka nga ni Hugo na yon? Tuluyan na siyang napayakap kay Sandro. Hindi naman ako nabaril, di ba? Natatawang sagot ni Sandro sa kanya. Kahit na Sandro. Pinalo naman ito ang dibdib ng lalaki at mas lalong sumiksik sa yakap nila. Mahal din kita, kahit sino ka pa. Patawad Amira kung ngayon lang ako. Sinserong bulong sa kanya ng lalaki. Lumayo naman ang bahagya si Amira at tinitigan si Sandro sa mata. Sandro. Oo, mahal kita Amira. O Mira. Ang kaso, paano yan? Magsasaka lang ako. Siguro papakasalan na lang kita sa bukid. Kasama ng mga nakilala mong tao doon. Naiiyak naman si Amira habang nakikinig kay Sandro na ngayon ay nakatitig lang din sa kanyang mga mata. Oh my God, Sandro! Mahal na mahal din kitang siga ka! Hindi na nag-atubili pa si Sandro na hinalikan agad si Amira. Agad naman yung tinanggap ni Amira. Nang bumitaw sila ay pareho silang natawa. Imbitahan natin ng lola mo ah. Galit na galit sa akin kanina eh. Papagood shot na din ako. Baka kasi lalo yung magalit sa akin. Natawa na lang din si Amira sa kalokohang sinasabi ng lalaki. Marami pa itong sinabi habang magkaakbay sila na naglalakad papasok sa bahay nila. Tumatawa lang naman si Mira sa biro ni Sandro. Wala na siyang masasabi pa dahil narito na ang lalaking mahal niya sa maikling panahon lang nila na pagkakakilanlan. Marami ang natutunan ni Amira sa nangyari sa buhay niya. Marami na din siyang nagawang bagay na masasama at hindi na dapat maulit pa. Siguro ay tama lang para sa kanyang magbago. Iyon ang tumatak sa isip niya dahil sa lalaking kasama niya ngayon at makakasama pa sa hinaharap na panahon. Ngayon ay handa na siyang iwan ng lahat. Makasama lang ang pinakamamahal niyang lalaki na nakapagpabago sa kanyang buhay at paniniwala. Handa na din siyang baguhin ang maling prinsipyo at nakasanayan sa buhay. Wala na siyang kahit anong gugustuhing makuha dahil alam niyang kumpleto na siya simula pa lang sa engkwentro nila ni Sandro Martinez noon. Ang makilala at makasama ang mga taong hindi niya inaasahang sila pala ang nakatadhana hanggang sa pagtanda ay siyang nagpakontento sa kanya bilang isang tao. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan niyo ang storyang ito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Miss Teen Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!